Kumusta po kayo mga kapatid? Ba't hindi nyo po munang ngitiin ang inyo pong mga katabi ng isang ngiting FCC? Ayan. Ayan. Patiin nyo po, kaliwa, kanan, kung di na maabot, kawayan. Ayan. Okay. Ayan po. Sa akin po sila kumaway. At yung pong mga live viewers po natin ay nawa po ay hindi kayo ay nakafocus at hindi kayo nakikinig habang nagpiprito ng galunggong at nagpapaksiw ng bangus. Okay? Mahirap mag-focus kapag merong ibang ginagawa. Amen? Happy Lord's Day po sa bawat isa. September 15, 2024. Amen? Bahagi na po ng buhay ng isang pastor ang preach, season, and out of season. Amen? Sa mga pangyayari ng emergency, ay kailangan handa ang mga kapastoran na patuloy na tumayo at ipagpatuloy ang gawain ng ating Panginoon. Amen? Because, mga kapatid, the show must go on. Amen? Ang ating pong paksa ngayon po sa ating pong series break sa Book of Nehemiah, Overwhelming Crisis, Overwhelming God. Overwhelming crisis, overwhelming God. Are you facing a great or tremendous, or let me say, overwhelming crisis in your life? What is it? Is it really overwhelming? Amen? As a church, are we facing an overwhelming crisis? As a family, are you facing an overwhelming crisis? Wala na po sigurong tao sa balat ng lupa na hindi humaharap at nakakaranas ng sangkatakot-takot na krisis sa kanila pong buhay. Amen po ba? Whatever is your overwhelming crisis in life, dito sa ating pong pagbubulay-bulayan, may we be reminded na sa bawat overwhelming crisis na ating kakaharapin, patuloy po tayong mamulat sa katotohanan, mga tiga-FCC Manila, na we have an overwhelming God despite of any kind of overwhelming crisis. Amen? Alam po ninyo, mga kapatid, dito po sa aklat po ng Juan, ano po ba ang nais ituro ng ating Panginoong Hesus sa kanya pong mga disipulo dito sa John chapter 6? At mga pagtuturo ng ating Panginoon na kung saan nais din po niya tayo bilang kanyang mga disipulo ay matutunan. Amen? Meron po tayo pong dalawa pong major points para sagutin ang tanong na what Jesus Christ intended to teach His disciples during an overwhelming crisis. Kapag kumakaharap po tayo ng mga katakot-takot na krisis sa buhay, ano ang mga tinuturo ng ating Panginoong Hesus sa atin na dapat po nating pong isa puso o isa buhay? Dalawa po. Number one, human insufficiency in an overwhelming crisis should draw our faith in Him. Number two, Christ's sufficiency should deepen our faith in Him. Amen? Punta po tayo sa unang ating pong major point. Buksan niyo po ang inyo pong John chapter 6. Babaybayin po natin po yan. Verse 1. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Ang kapatid, pagkatapos po ng napakahabang whole day ng ministry ng ating Panginoon,
sa John chapter 5, ang gusto ng ating Panginoon ay magpahinga. Jesus Christ wants to have rest together with His disciples. Siyempre naman, sa dami-dami po ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa loob ng isang araw, at yan po ay siya'y tunay na Diyos at tunay na tao, hindi po 100% man, 100% God, tapos 200%, hindi po yun. Siya po ay truly man and truly God, nakakaramdam din po siya ng pagod. Gusto niyang magpahinga. Gusto niyo muna pong i-isolate or i-withdraw ang kanyang sarili sa mga crowd. Ngunit, nakita po siya ng maraming tao na papunta doon sa kabilang ibayo ng lawa ng Galilea, Sea of Tiberias, na ipinangalan po kay Emperor Tiberius ng Roman Empire. Nauna yung mga tao doon na magkabilang ibayo. At dahil po sinusundan siya ng maraming crowd, bago pa man sila makarating doon sa kabilang ibayo po ng Tiberias, nawala na po sila ng pagkakataong kumain. Di po ba? Makakakain pa ba kayo kung dadagsain kayo ng maraming tao? No chance at all. Hindi po ba? Kahit meron kayong baon ng Jollibee, McDo, Mang Inasal dyan, hindi nyo mailabas-labas yan because dinudumog na po kayo ng tao. Nawalan sila ng chance to eat and to rest. And here we are, merong isang malaking problema. Verse 2. Tignan po ninyo ang inyong pong mga Biblia. Verse 2. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Nakita nila. Na-amaze sila. And sa Apostol 1 ay napakaliwanag. The reason why the people were following Christ Jesus and His disciples is because of the miracles they had seen and experienced. Nakita nila. Alam niyo po, ang ating Panginoong Jesucristo ay superstar sapagkat ang mga demonyo ay napapalayas, ang mga bulag ay nakakakita, ang mga pipi ay nakakapagsalita, at ang mga bingi ay nakakarinig. Sinundan siya. At mas nauna pa sila sa kabilang ibayo ng ilog o lawa ng Tiberias. Verse 3. Tignan po nyo. Umakyat si Jesus sa bundok. Umakyat siya. Sapagkat high plateau yung pong lawa ng Tiberias. Umakyat siya. Verse 3. Tignan po ninyo sa inyong mga banal na kasulatan. Ang kanyang mga alagad at naupo roon. Nung naupo ang ating Panginoong Jesucristo, ay nakita niya na dinudumog nga sila. People were coming. At ang pag-upo ng ating Panginoong Jesucristo ay ang tradisyonal na postura ng isa pong rabbi o ng isang teacher. Amen? And then, pansinin po ninyo na meron pong idinagdag si Apostol 1 na hindi po idinagdag ng ibang feeding of the 5,000 gospel account. Verse 5, tumanaw si Jesus, verse 4, noon ay malapit na ang Pasko ng mga Hudyo. Ito pong John chapter 6 verse 4 ay hindi po natin mababasa sa ibang gospel account. Apostle John intentionally added verse 4. Meron siyang gustong ipahiwatig. Ibig sabihin, gustong ipapansin ni Apostol 1 sa atin na dito sa feeding of the 5,000 in his account in the Gospel of John, particularly chapter 6, na gumagawa po siya ng allusion. Ano ibig sabihin nun? Ibinabalik niya yung isang istorya sa lumang tipan na may nangyari din, somehow na similar, pero mas better sa day of Passover. At ano yun? Pinalaya ng Diyos ang kanyang bayan sa pagkakalipin after the day of Passover, and in the mountain, God gave His 10 commandments. In the desert, God provided manna through Moses. Ibig sabihin, mayroong ginagawa dito si Apostle John na kung mambabasa, na kung ikaw ay reader nitong John chapter 6 verse 4, you will pause for a while and you will go back in the Old Testament
na kung papaanong may ginawa ang Panginoong Yesus dito sa John chapter 6, ay magbabalik tanong ka ngayon, o nga no, may pagkakahawig doon sa panahon ni Moses. So Apostle John is making allusion in the Old Testament. Next verse. Tumanaw si Jesus. Mula sa pagkaupo, tumanaw siya. Nasa high plateau siya. At pag ikaw ay nasa high plateau, makikita mo yung dami ng tao. Makita niyang dumarating ang napakaraming tao. Ilan ba to? Scholars estimated less than 25,000 and only men were recorded. Dami. Tama po ba? 5,000 men, not counting women and children, estimated nila less than 25,000. Nagkano ang budget dyan pag pinakain mo yan? Really? Hindi po ba? And here we are. Less than 25,000 papakainin mo. It is an overwhelming crisis. Amen? Next. Verse 6. Verse 5. Tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, here we are, tinanong niya si Felipe. Ayun, nakakita niya. Papalapit na yung less than 25,000 na katao. Alam ng Panginoong Yesus yung nangyayari. Amen? He is aware of the problem. He saw how great the crowd was at that time. Then he turned to Philip. Kay Felipe, anong sabi niya? Ang Panginoong Yesus mismo ang nagtanong. Meron kasing overwhelming crisis. Saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito? Felipe, where can we buy bread? Diba? Mga kapatid, tinatanong po ng Panginoong Yesus si Felipe hindi para pagtripan. Amen? O parang naiinip lang po ang ating Panginoong Yesus dahil nawalan siya ng signal sa globe. Hindi. Jesus Christ, sinadya niya talaga ang tanong na to test the faith of Philip. Amen? At tignan po natin. Verse 6. Sinabi niya iyon upang subukin si Felipe, sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Mga kapatid, yung Greek word na ginamit dito ni Apostle John ay negative Greek word for testing. Ibig sabihin, to test in order to fail. Ibig sabihin, tetestingin ka ng ating Panginoon, pero the outcome, you will fail. Kesa doon sa Greek word na more positive, sa to test, to prove faithfulness. Matthew chapter 4. Tignan natin, pumalya nga ba talaga si Felipe? Verse 6, sinabi niya iyon upang subukin si Felipe sapagkat alam niya kayang gagawin. Sumagot si Felipe. Verse 7, kahit na po halagang 200 salapi, sa English, 200 denarii ng pilak ng tinapay ay di sapat para makakakain sila ng tigkakaunti. Alam nyo, magaling sa math si Felipe. To tell you honestly. Philip calculated the cost. Ang 200 denarii po at that time of the Roman Empire ay 8 buwang sahod ng isang ordinaryong manggagawa. Calculate niya, my Lord, this crowd is less than 25,000. And even the 8 months or 8 buwan na sahod ng isang ordinary Roman Empire citizen worker, it is enough. Deficit, if you will. Magaling siyang ekonomista.
secretary ng NEDA. In short, magaling ito mag-budget. Kung meron ka mang secretary ng finance o ng National Economic Development Authority kukunin, ito si Philip, kunin mo. Major in economics and accounting. Hindi sapat. Nakakalula, Lord. Ba't ang tahimik nyo? Nalula din ba kayo? Less than 25,000? Di ba? May sumagot. Isa pa. Tingnan nyo. Verse 8. Si Andres, kapatid ni Pedro. Sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki. I would like to be clear on this. Ito pong lalaki pong ito, sa Greek ay hindi po bata na parang 6, 7, 8 years old. No, it is a young servant. Kaya yung iba gumagawa ng message, what is in your hands? Gustong i-elevate yung pananampalataya ng young boy. No! The young boy also knew the situation. Amen? Sinabi niya, binolunteer ni Andres, meron po dito po isang lalaki na bata. Mayroon po itong isang batang lalaki, verse 9, may dalang 5 tinapay or 5 barley of loaves and 2 dried fish. Mga kapatid, pag ang isa pong bata na may dala pong 5 barley loaves and 2 dried fish at that time, para po sa kanyang pamilya yun. In short, enough lang ito. Kung baga, hiramin ko yung Marqueses family, intended lang siya for Marqueses family. Nothing more, nothing less. At yung 2 dried fish and 5 barley loaves na kasing hugis ngayon ng pita bread in our day, ibig sabihin yan, yung pamilya ng young boy na yun, mahirap. They are poor family. Amen? Ang ganda na sana sinabi ni Andrew, no? Lord, meron dito. Kaso lang, ano sabi ni Andrew? Sundan natin. Subalit, sasapat kaya ang mga to? Wow. Rhetorically speaking, hanggang kaya saan to aabot? Diba? Mga kapatid, lo and behold, hindi po ba tayo nakaka-relate kay Andrew at Philip? Na pagdating sa overwhelming crisis, here we are. How expert or intelligent you are in budgeting and in costing. Yang bang karanasan mo sa economics, mathematics, accounting, expertise on the situation, will it lead you to go back or to turn away or to draw your faith to Christ? Yung bang kaalaman natin sa sitwasyon pagdating sa pagharap natin sa krisis, yan ba ay magtutulak sa atin papalapit kay Kristo o papalayo kay Kristo? At pareho din ba nating sasabihin yung mga sinabi ni Philip na, Lord, it is not enough. How far this fund can go? Magtigil ka, Kristo. Hindi nga sapat eh. Economics major ako. Finance major ako. Kinalculate ko nga, even 200 denaries not enough. And these are the disciples of Christ Jesus. The same experience, and we are also experiencing this. Pag nandyan na yung nakakalulang krisis o problema, kagaya ba din tayo ni Philip, magaling sa math, magaling mag-calculate, magaling niyang i-present lahat, di ba? Cost, pros, cons, everything na pwede nating malaman. That dinagdagan pa ni Andrew. Pero, ito bang ating expertise and knowledge sa mga overwhelming crisis sa buhay natin?
Magdadala ba sa atin ng mas lalo pang paglapit sa Panginoon o magpapalayo sa Panginoon? Think about this. Mga kapatid. Kaya po, human insufficiency should draw our faith to Christ. Lo and behold, may nakalimutan itong si Andrew at Philip. Biruin ninyo, katakot-takot na mga milagro ang nasaksihan nila. And yet, until now, hindi pa rin nila nakikita at hindi pa rin napifix yung mata nila kay Kristo. At nakatingin pa rin sila, hindi sa overwhelming Christ, kundi sa overwhelming crisis. Their expertise of the situation led them to back out. Amen? How about tayo, FCC Manila? How about tayo, mga kapuso't kapamilya? Amen? Pag nandyan na yung sitwasyon, nandyan na yung crisis, and explain na lahat sa'yo, magaling ka, kung ano-ano mang explanation pa dyan. Yang bang sitwasyong yan, kagaya ni Philip at Andrew, gagayin ba natin? Back out tayo, Lord. Di kaya to. O mas lalo tayong titindig at mas lalo tayong lalapit sa pananampalataya sa Kanya. Amen? Mga kapatid, sa ganyang human insufficiency, sa mga ganyang panahon na nakikita natin na napaka-overwhelming ng crisis, ano yung mga dapat nating pong application? Number 1, recognize that God allows testing of our faith. Amen? Testing of our faith. Testing of our faith in overwhelming crisis, for it exposes the condition of our faith. Ginagamit ng Diyos yung mga overwhelming crisis para ma-expose kung anong uri, kung anong klase, kung anong tindi, lawak ng paninindigan ng pananampalataya mo sa Kanya. Amen po ba? And Jesus Christ used an overwhelming crisis, feeding of the less than 5,000, to expose. May natutunan na ba kaya itong si Philip at si Andrew? Katakot-takot na ng mga himala ang nakita nila sa akin? Nakapokus na ba ang mata nila sa akin o sa krisis? And lo and behold, sa krisis pa. Hala, hindi pa sila pwedeng mag-graduate sa Bachelor of Science major in faith. Ano pa sila? Bachelor of Science major in fixing their eyes in the crisis. Hindi po tayo tinuturuan ng Panginoong Jesucristo na to deny na walang crisis. No! That is not the issue here. May crisis talaga. Amen? Hindi rin tayo pinagbabawalan ng Panginoong Jesucristo to face the crisis. Tumayo nga siya. Nakita nga niya, papalapit. Tama po ba? Pero tinuturuan niya tayo na, anak, pag dumating ang overwhelming crisis, yung expertise mo sa crisis, yung every corners ng explanation mo dyan, ginagamit ko yun para i-expose yung heart mo. Na kanino ba yung heart mo pagdating sa overwhelming crisis? Nasa crisis o na kay Christ? And the same with us also. Kung ang Panginoong Jesucristo ay disipulo niya si Andrew at Philip, ganun din. Yung mga overwhelming crisis nyo, name it from letter A to Z, God intendedly using those overwhelming crises to expose your faith in Him. Kung saan nakapako. Sa crisis o kay Kristo. Amen? Number 2, realize that knowledge of the situation, expertise and intelligibility of the situation must not hinder us or take us away to trust Christ Jesus during an overwhelming crisis. Amen? Ang magandang gamit ng pagkadunong
o pagkaalam sa isang sitwasyon, ay dapat ilapit ka lalo kay Kristo. Hindi ka lalong ipalayo kay Kristo. Amen? No, I know the crisis. Yes, Lord, ito yung crisis. Overwhelming, mabigat. I know the pros. I know the cause. I know kung ano ang advantage, disadvantage. Ano, alam ko, pero don't stop there. Don't use your expertise, your knowledge doon sa crisis to turn your back to Christ. Pero all the more, draw to Him. Amen? Kaya yung mga nagtatampo sa Diyos dahil hindi kayo mapagbigyan sa mga panalangin nyo, kayo din ang lugi. Sabihin ko sa inyo na. Ano kalaban-laban mo sa Diyos? Sige nga. Magtapatan nga po tayo mga tiga-FCC at mga kapakmanampalataya. Kaya ba natin bawasan ang pagka-Diyos ng Diyos? Really? Na kahit mag-split at magtampo-tampo ka sa Diyos, ano magagawa mo dyan? Kung nga yung mga nagtatayo ng Tower of Babel, binigyan nga ng iba't ibang lengguwahe. Di ba? The more na hindi nag-i-intune ang heart mo sa Diyos, the more na you will not understand. At may mga pagkakataon na hindi mo naman kailangang intindihin. Ang kailangan mo lang pagkatiwalaan. Amen? Sometimes we want 100% explanation from God. Amen? And yet, sometimes, God just only gave glimpse of it. Amen? Sometimes, gusto natin ganito. And yet, sometimes, anak, take it slow. Di ba? Nung tinawag ng Diyos si Abraham, go, umalis ka dyan sa city of Ur, Chaldea. I will make you a great nation. Pwedeng sabihin ni Abraham, ako, ano yung boses na yun? And yet, Abraham obeyed. Amen? If God would reveal all uncertainties and answers, how can we exercise faith? Amen? It is no longer faith. Amen po ba? Ang problema po nating mga tao, mahilig po tayo sa salitang sigurista. Amen? And number 3, remember God's previous faithfulness and provision as we face different and overwhelming crises. Ang bilis makalimot ni Felipe at ni Andrew, kakagaling lang na witness yung mga katakot-takot at maraming himala ng Panginoong Hesus. And then, again, feeding of the 5,000. Tapos nakalimot, nga no? Teka lang, kung yung pipi, bingi, bulag, may ketongin, sinasapian ng demonyo, napagaling nito, ito pa kayang mga taong ito na less than 25,000, no? Kinain sila ng kanilang kawalan ng pananampalataya. Really. Sino sa atin ang naka-witness ng mga himala ni Kristo noon? Taas nga ng kamay. Walang GCash. Wala, di ba? No one. And yet sila, eyewitness, nakita. Yung demonyo umalis. Yung hindi nakakapaglakad, nakapaglakad. Yung bulag, nakakita. And yet, tignan nyo, ang bilis nating makalimot. Mga kapatid, pag sinabing remember God's previous faithfulness, ang taong nakakalimot, pagpapaalala ang gamot. Remember yung faithfulness ng Diyos sa atin. Pag may crisis, recognize, realize, and remember. Amen? Kung itinawid ka na ng Diyos noon, hindi ka pa ba niya itatawid ngayon? Kung pinagmalasakitan at hindi na tayo pinabayaan ng Diyos noon, gaano pa kaya ngayon? Amen? And everybody na nakaupo ngayon dito ay monument or testament of God's faithfulness sa kanilang mga buhay. Amen? Na kung hindi naging tapat ang Diyos, past, present,
and future sa ating buhay, I don't think makakaupo ka dyan. Amen po ba? Pangalawa, patapos na ako. Sabi mo sa katabi mo, nasa second point na tayo. Amen? So number 1, human insufficiency should draw our faith in Christ. Yung kakulangan natin, kailangan itulak tayo papalapit lalo kay Kristo pagdating sa krisis. Amen? Number 2, Christ's sufficiency, yung katapatan ni Kristo, kailangan maging malalim o kailangan magdulot ng paglalim sa ating pong pananampalataya sa Kanya. Verse 10, anong sabi? Verse 10, narinig ni Jesus si Philip, narinig ni Jesus si Andrew. Anong sabi ni Kristo? Oo nga no, tama kayo. No? Naririnig ni Jesus yung pangamba. Naririnig ni Jesus yung kawalan ng pananampalataya sa kabila ng pagka-witness ni Andrew at Philip. At sinabi ba ng ating Panginoon, oo no, palayasin na lang natin sila. Ano ba yan? Sinusundan nila tayo. Hindi man lang marunong magbaon. Hindi man lang marunong mag-order sa Jollibee. Meron namang budget meal. Magkano na ba ang budget meal? Hindi ko alam. 75. Di ba? Hilig-hilig, sumunod. Sunod lang sunod. Wala namang baon. Hindi niya sinabi yon. Verse 10, tingnan nyo. Paupuin ninyo ang mga tao. Wow. Paupuin ninyo. Ano kayang reaction dito ni Philip at ni Andrew? To tell you honestly. What? Really, Lord? Less than 25,000 to. Ang dami nito. Di ba, nag-calculate na nga yung kanilang secretary ng NEDA, National Economic Development Authority, si Philip. Di ba? 800 denaries, not enough. Tapos, nag-volunteer na kay secretary ng DSWD. Sino doon? Si Andrew. May bata dito. 5 barley of loaves and 2 dried fish. Not enough. Wala na. No? Wala na. Yung NEDA secretary at saka DSWD secretary nagsalita. Buti na lang hindi sila pinakinggan. Yung dalawang cabinet member ng Panginoong Hesus, hindi sila pinakinggan. Let them see it. Maupo sila. How could I imagine the reaction or the facial reaction of Philip and Andrew at that time? Hindi ko ma-imagine. Kung kayo yung nasa sitwasyong yun, ano ang sasabihin niyo sa ating Panginoong Hesus? Really? Kayo, kapag meron kayong mga kapuso, kapamilya at kabarkada na pinapaalala ang kabutihan ng Diyos sa inyong buhay sa kabila ng overwhelming crisis, anong nagiging reaksyon niyo sa kanila? Really? Anong sabi dyan? Madamo sa lugar na iyon. It is between March and April kasi papalapit na ang Passover. Umupo nga ang mga tao, sa kanila'y may humigit kumulang sa 5,000. 5,000 lang ang binilang, not counting women and children. Verse 11, kinuha ni Jesus ang tinapay. Saan galing yon? Kinuha niya yung 5 barley loaves and 2 dried fish ng bata. Matapos magpasalamat sa Diyos at ipinamahagi iyon sa mga taong nakaupo. Ito yung nakalimutan ni Philip at saka ni Andrew. Yung mismong tinatanong nila, Lord, hindi sapat. Lord, hindi kaya. Nakalimutan nila that Christ can do miracles out of nothing and out of something. Na itong kausap nila, na itong rabay nila, nakalimutan nila na kahit gaano kakapus ang supply, na kahit gaano katindi ang krisis, na kahit sa tingin nila limitado, sa tingin nila lack of supply, sa tingin nila imposible,
Pero pagdating kay Kristo, posible at kaya niyang i-multiply yung sa tingin nila kaunti at imposible. Christ can do great things out of something and out of nothing, beyond the impossibilities of our logic and our experience. Amen? Kung tayo ay we are asking God, Lord, how? Ang sagot lang ni Kristo, maupo sila. Lord, it is not enough. Ang sagot ni Kristo, maupo sila. It really takes courage to have faith in Christ. Amen? What's next? Gayon din ang ginawa niya sa isda, minultiply niya. Di ba? At take note, si Apostle John lang ang nag-record na si Kristo mismo ang namahagi. Sa ibang mga gospel account, hindi yun nakasabi. Nakakain ba ang lahat? Nakakain ng lahat at nabusog. Pati si Andrew Philip, nakakain din. Yung kanyang NEDA secretary at yung kanyang DSWD secretary. At hindi ko ma-imagine din nung kinagat nila yung isda at tinapay. Nga no, dumami. Di ba? Kinuha ni Kristo, nagpasalamat. Tignan mo, kung si Philip and Andrew nagkakalculate, busy sila sa report, busy. Busy ang DSWD sa Canada. Si Kristo, maupo, kinuha, nagpasalamat, pinamahagi. Tignan ninyo yung opposite. Di po ba? At nakakain lang po ba sila basta? Na busog. Verse 12, nang makakain ng mga tao, less than 25,000, ano sabi ni Jesus? Sinabi ni Jesus sa mga lagat, ipunin nyo ang mga lumabis ng di masayang. Hindi lang tayo tinuturuan dito ni Kristo na huwag magsayang, huwag magtapon. Hindi lang tayo tinuturuan dito ng practical or biblical stewardship. Tinuturuan tayo na when God provide, He is generous. Amen? Hindi siya kagaya ng ating mga kakilala na kuripot. Overwhelming ang kaniyang supply. Amen? Kung ang kailangan mo ay ito, ang bibigay ng Diyos, kaganito. Kaya nga overwhelming crisis, overwhelming God. Amen? Tayo pa namang mga Pilipino, minsan tinatanong, anong gusto mo? Ikaw na bahala? Pag naman binili mo ng fried chicken, ba't hindi ka naman nagtanong sa akin na allergic ako dyan? Eh, ano sabi mo? Diba? Verse 13, ganoon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 kaing mula sa 5 tinapay na cebada. Anong ginagawa dito ni John? Ito rin may pagkakahalin tulad din ito nung panahon ni Elisha, na meron ding 12 baskets na natira sa panahon ng krisis. Anong ibig sabihin nito? That Jesus Christ is better than Moses and better than Elisha. He is God. A true God to provide for our needs in times of overwhelming crisis. Amen? Tignan po ninyo, may manuscript ako, di ko na nabasa. Pero here we are. Ano yung response ng tao? Napansin ni Jesus nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang darating sa libutan. Tandaan ninyo, naghihintay sila ng Mesiyas. Tandaan ninyo, naghihintay sila na magpapalaya sa kanilang pagkakaalipin o under the authority of Roman Empire. Akala nila kasi political ang Mesiyas. Akala kasi nila, kagaya in the book of Judges, ang magpapalaya sa kanila. Napansin ni Jesus na lalapitan siya ng mga tao at pipilitin siyang gawing hari
kaya't umalis siyang muli at isang umakyat sa bundok. Na misinterpret ng mga tao na si Kristo hindi dumating sa lupa, hindi nagsakatawang tao to trample the authority of Roman Empire. Nakalimutan at na-misunderstood ng mga tao that their greatest need is not physical food, but a Savior. Na ang pinaka-problema nating mga tao ay hindi po kagutuman o kakulangan o economic disadvantage. Ang pinaka-problema natin ay ang kasalanan. Spiritual poverty, not economic disadvantage, not economics. Na-misinterpret nila that God sent His Son to save the people not from their poverty, not from any economic disadvantage, but from spiritual poverty and bankruptcy caused by sin. Ang pinakatotoong problema po natin ay hindi kagutuman. Ang pinakatotoong problema po natin ay ang anumang problema sa bayang ito. Ang pinakaproblema natin, ang pinakaugat ng lahat ng problema nakita nyo, at yun ang kasalanan. At yun ang dahilan kung bakit namatay, muling nabuhay, at muling paparito si Kristo. Amen. Na-misinterpret yun ng mga tao yun. Gusto nilang gawing hari. Akala nila, yun lang ang trabaho ng Mesiyas. Mga kapatid, as an application, as we minister sa mga tao, dare to share the gospel. Amen? Pakainin mo nga yung taong yan, ipag-pray nga natin siyang gumaling, pero kung hindi naman niya ibibigay ang buhay niya sa totoong, tunay niyang kailangan, ano ang pakinabang nun? Ano ang pakinabang ng isang taong makamtan man ng lahat kung mapahamak naman ang kanyang kaluluwa? Amen? Kaya yun ang ating tignan sa Dare to Share. People need the Lord. Hindi lang nila kailangan po ang anumang physical, ang pinakakailangan nila ay ang kaligtasan na mula kay Kristo. Amen po ba? And as a two-part application, number 1, dare to share the gospel. Amen. Next Sunday, ang bilis, magpa-Friends Day tayo ulit. Huwag nating gayahin yung mga tao na akala nila, wow, ito'y magiging hari. Physical food lang ang problema namin. Ang problema lang namin ay ang pagkakalipin sa Roman Empire. Yung mga pinoproblema mo ngayon, hindi yan talaga ang totoo mong o tunay na cause ng problem. Ang pinaka-problema talaga natin ay nawala ang ating relasyon. Cut off. Beginning from the Garden of Eden because of sin. Amen. At walang ibang lunas dyan kundi ang ating Panginoong Hesus. Dare to share Christ and dare to trust Christ. Amen? Dalawang bagay ang tinuturo ng ating Panginoong Hesus sa panahon ng isang overwhelming crisis. Na yung crisis na kinakaharap mo should draw. Mas lalo ka dapat ilapit kay Kristo. At yung crisis na overwhelming na kinakaharap mo, hindi ka lamang dapat ilapit lalo kay Kristo. Kailangan mas lalo pang lumalim ang pananampalataya mo kay Kristo. Draw us to Christ. Deepen our faith to Christ. FCC Manila, mga kapatid, bawat pamilya dito, we will face overwhelming crisis. For sure. Or you are currently experiencing overwhelming crisis. Remember, we have an overwhelming God. Na ang ating pananampalataya sa Kanya should draw and deepen in times of facing overwhelming crisis. Hindi makakatulong sa atin ang outside sa anumang draw and deepen. Sabi nga ng kanta, Lord, I give my life to you.
Philip and Andrew failed the test. Do not fail the test. You should learn the lesson. It is not unknown. Andyan yung banal na spirito sa magitan ng kanyang salita. Amen? Mas lalo po tayo pong kumapit, mas lalo pong palalimin ng krisis na kinakaharap natin, whether in the church, whether in the family, or whether sa inyong mag-asawa, sa inyong trabaho, o sa ating mga sarili.